Guys, muli nating masasaksihan mamaya ang pagsasagupa ng dalawang mahigpit na magkaribal sa PBA, ang Barangay Ginebra at ang Meralco Bolts. Kung may gustong talunin ang Bolts dito sa PBA, iyon ay walang iba kundi ang mga mag-aalak. Ang Barangay Ginebra ang laging nagiging tinik sa lalamunan ng Bolts, 4 na beses silang binigo ng Gin Kings sa Championship Series. Kamalas-malasan bakit laging Ginebra ang kanilang nakakatapat pag nakakasalta sila sa finals. Haharapin din ng Meralco ang dati nalang import na si Tony Bishop, ngayon ay reinforcement naman ng Ginebra. Samantala, lalong pag-iinitan ng mga buzzers ang tropa ni Coach Tim Cone dahil nangunguna na naman sa PBA All-Star voting ang mga players ng Ginebra. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, katulad nung nakaraang PBA All-Star, dominado na naman ng mga Ginebra players ang All-Star voting. At tulad din nung nakaraang taon, so far ay number 1 vote getter si Japet Aguilar, kasunod ang former MVP na si Scottie Thompson. Pumapangatlo si Christian Standhardinger, pang-4 si L.A. Tenorio at nasa ika-5 pwesto si Jamie Malonzo. Ang 24 na makakakuha ng pinakamataas na boto regardless of their playing position ay ibabase nga sa boto ng mga fans, samantalang ang 25 to 28 ay ibabase naman sa boto ng mga coach at ng media. Hanggang 28 players po ang kasama sa All-Stars, yung 4 ay magiging reserba just in case may mga ma-injured. Nasa pang-6 na pwesto si Junmar Fajardo at heto ang medyo kontrobersyal. Nasa pang-7 si Maverick Ahanmisi na noong nakaraang All-Star ay inisnab ng mga fans. Obvious na nasakta noong nakaraang All-Star Games sa pang-iisnab ng mga fans, nagbitaw ng salita si Maverick Ahanmisi na hindi naman talaga siya interesadong maglaro sa PBA All-Star Games. At nabas siya ng marami dahil sa sinabi niyang iyon. Pero ngayong Ginebra player na siya ay isa siya sa mga nakakuha ng mataas na boto. Magbabago na rin kaya ang kanyang desisyon? Ipagpapaliban kaya ni Maverick Ahanmisi ang kanyang pagpunta sa Boracay o di kaya sa Hong Kong para pagbigyan ang mga fans na ibinutos siyang mapasama sa All-Star Games? Deserve naman talaga niya. Si Coach Tim Cone mismo ang nagsabi noong nakaraang All-Star, isa si Ahanmisi sa kanyang mga ibinoto. Malalaman natin yan. Tiyak na lalong sasama ang loob ng mga fans ng ibang team kapag kanilang nalaman na 19 players from SMC Block ang umuokupa sa top 24. So far, nakasingit lang sa number 10 si Arvin Tolentino na dati ring Ginebra boy. Nasa number 13 si Calvin Uptana at number 80 si Jason Castro, parihong TNT players, at si James Yap ng ROS sa number 17. For sure, magbabago pa yan. Hanggang February 7 pa next year ang botohan. Pero ganito kaaga, halos alam mo na kung ano ang magiging komposisyon ng dalawang team. Karamihan ay galing sa Barangay Ginebra, kaya lalo silang pag-iinitan ng mga buzzers. Samantala, kung mainit na rivalry ang pag-uusapan, isa na rito ang rivalry ng Barangay Ginebra at Meralco. May mahabang listahan ng mainit ng labanan ang dalawang team at 4 na beses na silang nagharap sa finals at sa kasamaang palad para sa Meralco, lagi silang pinatataob ng mga mag-aalak. 4 na masasakit na talo noong ang Bolts ay kino-coach pa ni Norman Black at chief assistant na nito noon si Luigi Trillo, head coach ngayon ng Meralco. Sabi nga ng mga basketball aficionados, kuhang-kuha raw ng Ginebra ang numero ng Bolts. Pero ngayon ay may malaking pagkakaiba. Sa nakaraang 4 na beses nilang pagharap sa finals, ang import noon ng Ginebra ay si Justin Brownlee, ang resident import ng Gin Kings na tila ba laging handang mag-step up kapag inaalat ang kanyang mga kakampi. Sa pakikipagharap ngayon ng Ginebra sa kanilang mainit na karibal na Meralco, nasa panig ng Gin Kings ang dating import ng Bolts. Siya ang napili ni Coach Tim Cone na maging replacement ni Justin Brownlee dahil sabi nga ng American coach,
Nahirapan kay Tony Bishop ang Ginebra nang huli silang magharap sa finals. Kaya alam niyang makapagkukontribute din ito sa Ginebra ngayong hindi available si JB32. So far, 4 na panalo at 3 talo ang kartada ng Barangay Ginebra. At kung di tayo nagkakamali ay nasa pang-6 na spot sa team standings. Aakyat sila at susukob sa number 5 kung mananalo mamaya laban sa Bolts. Ang pagkatalo naman nila ay nangangahulugan na mababaon sila sa delikadong sitwasyon. Hindi magiging madaling laban para sa Ginebra ang laro mamaya kontra sa Meralco Bolts na kasalukuyang nasa number 3 spot sa team standings. Kung mananalo ang Bolts mamaya, susukuban nila sa number 2 ang Phoenix at patitibayin ang pag-asang makakuha ng twice to beat bonus. Makakasukot ang lakas si Tony Bishop, si Zach Lofton na reinforcement ngayon ng Bolts. Umiskor ito ng 30 points at tumablot ng 8 boards sa kanilang huling laro laban sa Converge upang makuha ang pang-4 na diretsong panalo. Kung gustong manalo ng Ginebra, kailangan nilang makontain o madepensahan si Chris Banquero na nagtala ng 21 points, 3 rebounds plus 2 steals laban sa Converge at si Alin Maliksi na nag-ambag ng 20 points at 7 boards. Isa ang tiyak na mangyayari sakaling mahulog ulit ang Ginebra sa kanilang laro mamaya. Lalong lalakas ang panawagan ng mga fans na pasibati na si Tony Bishop. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Flor de Lis Besa, Cecilio Tenorio, Aldrin TV, Hermia Tibay, Eduardo Galang and Edwin Lumidaw, Rose Marijuan, Jun Gonzales, Romeo Conchada at si Rodante Sabida. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.